Hi everyone! Welcome back to our channel. Medyo exciting yung pupuntahan natin ngayon, mga pupuntahan. So, magtitingin-tingin kami ng mga tayo kayo. Rental properties. Yes. Diba? Rental Kala properties. nyo, bibili na, no? Pero sa ngayon, hindi pa namin alam. On the fence talaga kami. Kaya, for now, iniisip namin na lumipat na lang sa rental properties na magiging solo talaga namin yung lugar. Yeah, saka hopefully may garahe. Kasi importante talaga ang garahe. Lalo na tuwing grabe yung ulan, tapos biglang may hail. Yeah, grabe lalo na dito, yun yung pinaka main issue dito sa Alberta. Is madalas nag-hail nga yung mga different areas dito sa paligid. Kaya yun, bibisita tayo ngayon sa 3 properties na potentially malilipatan namin. Yes, and tulong na din kayo kung ano yung masasuggest nyo. Which property ang dapat piliin namin. So yung first property, nandito siya tabi lang mismo ng Calgary Farmers Market. Nasa 2,300 siya, kaya let's go, let's look at that property. Medyo mahal pero we'll see. Yeah, we will see. So I guess without further ado, let's go. Sales center, may binibenta pa rin. Yung mga house. I think yung mga houses na. Kasi parang tapos naman na sila sa mga houses. Then, that one. Pero paano makakapunta dun sa likod? Dito sa pathway, kailangan mag-park. Yeah, do you mind if we just sort of take a shots and all that? No problem, I'll get out of your way. Let me know if you need anything or have any questions. Alright. Yeah, so that is good. The island's really... Yeah, this one's good. At least there's a island to it, and then stock washer and dryer, it's good. Yeah. It's same level as well. We don't have to go downstairs or whatnot. And then this is good if my mom is downstairs. I can use this as, or we can use this as our office. Oh yeah, you can Right? use that as your office. Yeah, and this one, the master. The closet is okay. And then I like this one. At least we have like private washroom. Yeah. Okay. And then this one's good as well. Extra separate washroom and shower. So, kakatapos lang namin dun sa first property na 2,300 per month. Nagustuhan namin ni Lex yung layout. Medyo naano lang kami dahil meron pala sa taas. Stock townhouse siya ang tawag dun. So, sa baba sila, tas merong tao sa taas. Yung tinitingnan kasi namin ka townhouse para solo, walang ingay sa taas o naman. At solo talaga yung space, pero stock meron pala dun, hindi namin alam. Tapos ang maganda naman sa baba, no? Merong parang office siya, pero pwedeng gawing kwarto. So kung gusto ni mama, like nahihirapan siyang akyat baba, pwede siya doon kasi merong full bathroom din. And then isang garage. Ini-expect ko dalawa eh, isa lang pala. Pero yun yung maganda dun, each floor meron talagang full bathroom, hindi may showeran talaga sa mga washroom kumbaga. Yeah. So tatlo yung full bathroom kumbaga. So hindi na kami
aaway or magmamadali na para matapos yung isa para makapaggamit na yung isa. Tigis. Yeah, ito nga lang yung presyo nga lang niya is 2,300. Eh ang hino-hope sana namin 2,000 ang pinaka-max namin dahil sa budget. Yun yung ano namin ngayon, ang rent namin ngayon. Puna ko lang ang daming roundabout dito. Ayaw ko pa naman yung roundabout. Pero pahala na lang. Saan? Dito. Second is all the way naman to Walden. All the way sa south. Ang downside naman na nakikita ko talaga, yung pinaka downside dun sa first property is meron pala sa taas. Tapos may aso pa. Yes. Eh medyo sensitive kasi ako sa noise mula nung nagkaroon ako ng concussion, noise saka light. So yun pa lang parang okay na okay talaga yung place, okay yung okay yung tao na nakausap namin, parang ang bait niya. Saka maganda rin yung yung convenient siya dahil kasi yung nasa paligid is farmers market, yung COP, yung isa sa mga malaking kumbaga sports area, mga activities na outdoors na pwedeng gawin, nandun lang siya. At may mga bagong restaurants, saka hanggang ngayon dine-develop pa yung area na yun, kaya malamang in the future magkakaroon ng maraming improvements pa rin. Tapos itong second na pupuntahan, townhouse din siya, tapos hindi siya end unit. Saan yung 1619? Walang number. Kulat naman. Walang number yung likod nila. Labas na lang. Sana yun? Dito ata? 161. 159. O 159. 163. Oh. Ano sa'yo? 161. Dito yan. May park doon. 150. 150. Ayun, nandun. Saan? Ikot tayo doon. So kakatapos lang namin sa pangalawang unit na tiningnan namin. Hindi na kami nakapag-video kasi magulo. Yeah, nandun. Sobrang gulo kasi nandun pa yung mga nakatira doon, yung mga tenants. Yes, and ano sila, currently moving out, kaya magulo talaga. Tapos may pusa. Allergic ito si Alex sa pusa. Sobrang allergic pa ako sa pusa. Sabi ko, issue yan kung sakali. Pero sabi naman nila, i-sanitize talaga yung paligid bago kami mag-take possession kung doon kami mag-decide na mag-move forward sa pagparenta. Yes, so, deep south to ha, kaya magugulat yung mga friends namin na lagi kami nasa north, biglang nasa deep south na kami. Kaya so sa mga hindi pa nakakaalam ko ano yun, yung distansya kasi between north and south, mga let's say 30 to 45 minutes yung distansya. Yes, na drive. Tapos highway na yung kinuha mo na yun ha, hindi yung scenic route, kumbaga. So advantage and disadvantage. Yung advantage niya, okay yung parking. Yes, okay na okay yung parking dahil kasi may sariling pad. Pa sa mga advantage na yun is dahil nasa south, mas less yung chance na nag-hail madalas dito sa south area. Yes, kaya talaga yun yung number one na kino-consider namin mag-move dito dahil nga walang hail. Knock on wood.
Nakakanood. May park. Maganda din ang park ko. Oo. Okay, not bad. Okay, tapos yun, sa garahe, meron siyang attached garage na isa. Tapos sa likod naman is para naman sa isa, which is half covered, so not bad. And oversized din siya for a single garage. Tapos sa taas, sa pictures ipapakita namin dito, maliit siya tingnan, pero surprisingly malaki-laki naman pala siya sa taas. Kaya sulit naman yung space. May division, kumbaga. Yung main floor is main floor. Nandun yung kitchen, nandun yung salas. Kitchen, salas. Tapos yung sa taas naman, dun yung mga living spaces, yung mga rooms. Yeah, so dalawang kwarto. Wala nga lang siyang walk-in closet, pero at least merong sariling banyo. Yeah. Tapos meron ding another full bath para hindi mag-away ulit or mag-agawan sa banyo. Safe tayo doon. And then ang ano ko lang, wala para sa office space. Yung medyo tiny kasi yung master para bedroom. Para mas pahaba siya na medyo maliit yung sides ng wall. Yes. So hindi na siya pwedeng malagyan pa ng office table dahil kumpara doon sa isa naman, which is halos 3 rooms na yan dahil nga doon sa half din na ginawa doon sa main floor. Yes. Tapos parang ano mahirap pa ba? magano Tapos ang bait ng couple. Yes, may maliit silang baby, newborn. Yes, baby Noah, ang cute. And pag-usapan natin yung presyo. So, okay yung presyo niya, 1,850. Nung kinontak ko siya, nasa 2,000 to 2,100, and then nag-lower siya ng 2,000, and then kinausap niya ako kung ano daw yung price range. Sabi ko between 1,800 to 2,000. So, nilower niya ng 1,850, and kung meron pa kaming insurance, babawasan pa ng $50. So, magiging 1,800 na lang a month. So, not bad sa presyo. Yung ano lang, yung area lang, kasi nga deep south ito, maninibago lang siguro kami. Yeah. Pero so far, linisin lang talaga yung area. And parang sulit na siya. Parang sulit naman siguro, lalo na kung hindi naman kundi rental. Good area, good place. For the purpose na tinitingnan namin na lipatan, parang okay naman yung lugar. Maninibago talaga sa area, pero at the same time gusto rin namin kasing kino-consider namin na pumanap ng yung next house namin dito sa south. Yes. Kaya magiging opportunity kumbaga na maranasan yung pamumuhay dito bago maging official na hopefully, hindi natin alam dahil kasi nga hindi natin alam yung market, makabili ng sariling property ulit namin. Highly volatile market ngayon, kaya on board naman ako na mag-extend yung rental journey natin. Yeah, rental journey din namin dito sa pag-resettle dito sa Canada. Oo. Saka wala namang problema kung renter. I think nasa ano mo lang talaga yun, panahon. Sa panahon mo yun. Tamang panahon, aabot tayo dyan. Yeah. Ayaw din namin kasi magmadali Yeah, sabi ka madalas, all in time. Yeah. Aabot tayo sa mga pangarap natin. So, on to the third one, and then mag-decide from there.